O sambahin ninyo ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Tayo po ay manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama namin sa kalangitan, tinataas po namin sa iyo sa umagang ito ang aming mga papuri at pasasalamat at pagkilala sa iyong dakilang pagkadiyos sa aming kalagitnaan. Ikaw po, Panginoon, ang siyang patuloy na mangusap sa bawat isa sa amin, sa aming pagpapatuloy sa pagsasagawa ng pagsambang ito sa pag-alala ng kapanganakan ng aming Panginoong Hesus. Linisin mo ang puso ng bawat isa at ikaw po, Panginoon, ang siyang magbigay ng kapayapaan, kalooban at kaisipan upang patuloy naming maunawaan ang mga mensahe na dadalhin mo kung magitan ng iyong anak na itatayo sa aming kalagitnaan. Sa iyo namin patuloy na itinataas ang lahat ng aming mga pangangailangan at sa iyo namin patuloy na ipinagkakatiwala ang aming mga buhay sa panahon na patuloy na nararanasan namin ang kahirapan. Sa iyo po namin nilalaga ang bawat sandali ng aming pananambahan sa oras na ito sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Manatili po tayo sa pagkakatayo para sa pagbibigay galang sa pagbasa ng banal na kasulatan.
Ang talata pong ating pagbubulayan sa umagang ito ay nakasulat sa aklat ng Isaiah chapter 25, verse 9. Ganito po ang sinasabi, sasabihin ng lahat sa araw na iyon, siya ang hinihintay nating Diyos na sa ating magliligtas. Siya si Yahweh na ating inaasahan. Magalak tayo at magdiwang sapagkat tayo'y kanyang iniligtas. Ang pagpapala ng Diyos ang sumating lahat sa pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. Makakaupo po ang pagtulungan. Tingnan po natin ang awit ng koro. O Lord my God, when I in awesome wonder consider all the works thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. When through the forest plains I wander, and hear the birds sing sweetly in the trees. when I look
sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. How great Noon sa awit ng koro at 4 na araw na lamang ay Pasko na. Pastor, may 20 years na ako nag-a-attend ng simbang madaling araw mahigit na. Pero kahapon lamang ako naka-witness sa bayanan ni Emilit na ang sermon ay 10 minutes and 10 seconds natapos. So malalaman natin kung mabibreak ng ating tagapagsalita yung ganung kabilis na sermon. Para ipakilala po ang ating tagapagsalita ay narito ang ating Reverendo Juan Cirillo o Cirillo Juan. Dahil wala pa naman ako 3 taon dito, kaya medyo kung kamag-anak ko, hindi ako masyadong makipakilala. Pero para hindi umaba yung oras na gagamitin natin tagapagsalita, siya po ay ating pastor sa True Vine sa Las Piñas City at siya po ang ating district coordinator ng tinatawag nating Yemilip Bible College. Siya po ay, kung nagkakamali, ay 11 taon ng pastor ng ating iglesia, ang Reverend Lino Lumakulangan, Tubong Quezon, San Antonio Quezon, na ngayon ay naninirahan sa Las Piñas kasama ng kanyang buong sambayan. Siya po ang papatuloy. Isang mabiyayang Pasko po sa inyo lahat. Pupuri at pasalamat ako sa Panginoon sa pagkakataon na binigyan niya sa akin na maging kabahagi ng simbang madaling araw. Napakaganda ng tradisyon, ano po. Yung namulatan ko din sa amin sa Quezon. Yung makarating ng Maynila noong 1979 ay hindi na naranasan, puro gabi na. Siguro po yung aking inihanda ay baka lalagpas ng 2 minuto doon sa inyo binanggit. O kung humaba man ay salamat sa Panginoon. Dahil kanina po aking nagdaman o pumapasok ako dito. At 3 a.m. po umalis ako pumunta dito. 3:30 na andyan ako sa harapan. Papasok pa na ako dito, ako'y kinikilabutan. Ang ganda ng ginagawa ng Panginoon sa iglesia. Yung aking napakinggan noong araw na ginagawa nitong nimbong may bungad. Bungad po ang tawag sa amin. Yan yung dito kong bungad. Yung malaking mikropono na napapakinggan at ini-announce ang kabutihan ng dakilang Diyos. Kaya pinagpapala. Ang uunahin ko po yung lundo ng mensahe ay pagpaparangal sa Diyos dahil sa kabutihan niya sa iglesia ito. Siyempre, pag sinabi iglesia, lahat ng mga mananampalataya sa dakong ito. Gusto kong dagdagan yung pagpapaliwanag ko ng konti doon sa sinabi ni Pastor. At siyempre, kasama doon sa minuto dagdag sa sermon. Wala ko ito sa outline. Ang Pastor Juan po ay binabati ko kasama ang bumubuo ng lumang pamunuan, ang board chairman at ang lahat ng mga kaanib dito. Maligayang Pasko muli sa inyong lahat. Gusto ko lang magdagdag na konti para kay Pastor Juan. Ito pong pastor na ito, ang isa sa may kasalanan kung bakit ako ay nagpastor. Sila po yung mga dumadalaw sa amin ng araw na habang kami nag-iinuman ng alak. Kasama ang pagtisigarilyo, lumulusob sa amin yan ng kahit na hindi mo alam na dadating. Kaya abutan niya ko ito kay pagpipray niya. At alam ko kasama siya sa mga nanalangin sa akin upang ako'y magbalik loob sa Diyos at maglingkod sa Kanya. Kung panahon po ni President Duterte nung kapanahonan po, ay wala na po ako dito.
Ano po. Kasama po ako sa mga pinitas ni Bato, ni General Bato de la Rosa. At salamat sa Panginoon sapagkat ginamit niya ang Pastor Juan sa pagpubog sa akin. At alam ko, malaki din po ang ibibigay na sa mga kapatiran dito. Ayon sa aking karanasan at sa mga karanasan ng ibang mga manggagawa. Maaari ba ako pastor magpaalam at sa inyo pong kapulungan? Nababaho yung Pwede ko ba tanggalin na ito? Tanggalin ko na lang po. Ako po inyong pagkapasensyahan din, mga magulang, mga kapatid. Ako po paminsan-minsan ay umuubo. Huwag niyo hong aakalain COVID yun. Salamat sa Panginoon sapagkat iniingatan. Ako po'y may hika. At every morning, kanina, madaling araw, ay nag-spray na. Dapat po yung pagising ko pa, mga alas 7. Ako mag-spray sa gabi. Yun po yung maintenance ko na. Marahil ay bunga nga po ng aking maling ginawa ng araw. Sapagkat ako ay 13 years old pa lamang ay nagsisigarilyo na, uminom na ng alak, nakatikim na noong mga sinisindiyang sigarilyo na mabango sa tawag na sanlibutan. Kasabay na rin ako, kaya ako napinsala ang katawan ko, makikita nyo, laki nito. Pero ang loob po nito ay punong-puno na po ng mga gamot o medisina. Kaya hindi magandang karanasan na aking inumpisahan, subalit inayos ng Panginoon sa bandang huli. Huwag po kayo matatakot kapag ako'y naubo, kung ano may dalang panyo dito, aking tinatakpan ng bibig ko. Katulad na, sorry po Pastor, dito lang sa kabila. Lagi po ako may karoon, siguro po ako mga 30 high school, tumama na yun. Kasi nga, puyat at mga hindi mga magagandang gawain ang aking ginagawa. Muli po ay magandang umaga sa inyo lahat at purihin ang ating dakilang Diyos sa umagang ito. Kanya binigay sa atin, tayo po ay mag-aaral ng kanyang salita. Salamat sa Christian Education, sa pamumuno ng Pastor John Lopez at sa kanyang mga hinirang na manunlat upang ihatid ang mga mensahe sa atin po sa gabi-gabi o tuwing umaga. Kung ginaganap ay umaga ang atin pong simbang gabi at dito naman ay simbang madaling araw. Ang ating pong topic sa gabing ito ay may pamagat na ang Pasko sa gitna ng krisis. Tayo pong lahat ay nakaranas, mula po ng sabi nga noong pag-introduction pa lamang, yung rasyonale, nakaranas ang ating bansa ng mabibigat at sunod-sunod na pagsubok. Unang buwan pa lamang ay pumutok na ang Bulkang Taal. Kasabay kasunod doon ang hirap na naranasan ng ating mga kababayan. Hindi pa nagtatagal, January, February, March ay nag-lockdown tayo at dito ay dahil nga sa pandemic na lumaganap. Na ito naman ay kaya nga po COVID-19 ang pangalan niya, ang tawag sa kanya kasi nag-start sa China ng 2019. Yan po. At pagkatapos matatapos ang third quarter, papasok ang fourth quarter, ito namang matitinding mga bagyo. Malalakas na pag-ulan ang nakapinsala sa ating mga kababayan. Sa dako ng Bicol, ng Quezon, sa ibang bahagi sa Mindoro, at itong huli, itong nakaraan lamang ay sa Cagayan, sa Isabela. Marami po tayong mga kababayan doon ang napinsala ng baha, ng tubig, at ang mga putik na pumasok sa kanilang mga tahanan. Napakahirap ng kalagayan. Ano po, kaya ang pamagat po ng ating mensahe ngayon, ang Pasko sa gitna ng krisis. Paano natin kakaharapin ang ganitong kalagayan? Ang pagdiriwang ng Paskuhang ito, ang unang Paskong niranas po natin, na katulad nga po ng aking nabanggit na mayroong pandemic, nagdulot ng matinding hirap. At talaga naman kung tayo dito sa Metro Manila, lalo na dito sa Bayanan, medyo mataas-taas. Marahil ay lubog na ang mga kapitbahay natin, lubog na expressway. Ang Bayanan ay nandito pa. Salamat sa Panginoon. Subalit, ang kagalakan natin ay bitin. Lalo na sa ibang mga hindi manamla tayo, mayroong kagalakan sapagkat meron tayong Kristo sa puso. Alam natin nagaganap ito, kalooban ng Diyos, pinintulot ng Diyos yan. Kaya nangyayari ang bagay na ito upang maghatid ng mensahe sa mga tao. Dito nga po sa Pilipinas, ang dami nang namatay. Ang dami, nagkasakit, mga bata, matanda, mga may hirap o mayaman, tinatamaan ito, maging kapatiran natin. Si Pastor Israel Bacton, na anak ng aming kamanggagawa, si Pastor David Santa Maria, kung inyong nakilala, yung isang napakahusay na pastor, bagong-bago pa lamang sa ministeryo. Punong-puno ng kaalaman. Ako po ay tama, sabi ng pastor,
Nag-PPP ako, 11 years na nga, mag-11 years ko ngayon, start ko ng PPP, PNS, Diakono, at kung lulobin ng Panginoon ay mag-e-exam po ako ngayon sa pagka-presbitero. Kung lulobin ng Panginoon, ay susubukan kong dumating doon sa pinakamataas na antas ng ating paglilingkod. Kung hindi naman, salamat sa Panginoon sapagkat makapaglilingkod din ako sa Panginoon kahit na sa pagiging diakono. At maging ang bawat isa sa atin sa larangan ng pagsunod at paglilingkod sa Panginoon, hindi po doon sa antas ng kanilang kalagayan, kung hindi yung pagtawag ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Mahirap-hirap po ngayon ang ating naranasan. Nakaraan, lagi tayong face-to-face, hindi na kayo nahihirapang maglagay, hirap huminga. Subalit dapat po natin gawin yan sapagkat yan ay pinatutupad ng ating pamahalaan. Bilang pagsunod, siyempre tayo mga iglesia, ang mga pamahalaan ay tinayo ng Panginoon, itinatag ng Panginoon. At marapat lamang na tayo sumunod dahil iniutos ng Diyos yun. Mahirap, nadadama ko po, kanila lamang po, kahit madaling araw, hindi pwedeng lalo na, naka-face mask. Tapos andun yung balot ng aking sa motor, mahirap. Sa atin po ay, lalo na mga may edad na, talaga meron. Subalit dapat po nating sundin yan. At atin po inaasahan sa biyaya ng ating Panginoon, yan po'y panandalian lamang. Tiis-tiis lang po mga kapatid. At matatapos din po itong pagsubok na ito na ating nararanasan. Subalit ito po ating mga nararanasan ito. Sabi nga kanina, tinatanong ng ating sa programa, gumamit ng USB sa power ko sa ito, hindi ako nakapaghanda. Dahil sa ilang mga kadahilan na subalit, ito po ay pinag-aralan kong mabuti, hindi na lang ako naggagawa ng PowerPoint. Marahil isa na rin po yung hindi ako ganong sanay. Subalit nakikita po natin, mas maganda po kung mayroong PowerPoint sa mga marunong, mga kabataan. Ang tawag doon ay mga techie. Ako po ay hindi techie. Ako ay may lang. Basta ako, pag nag-prepare sa sermon, niluluto ko sa panalangin at sa pag-aaral. Subalit, kaya nga po kung mag-aaral, dahil gusto ko matuto niyan. Gusto ko maging techie. At sa ating pong pagpapatuloy mga magulang mga kapatid, ito pong kalagayan natin ito sa larangan ng ating pakikibaka sa pandemic na ito. Ito po ating ginagawa katulad ngayon, hindi po kumpleto. Alam niyo po ang kulang. Masaya po tayo. Hindi po ba? Masaya po tayo ngayong gabi, ngayong umaga. Masaya po tayo, pero meron kulang, hindi may tatago. Ang Pasko yung mga bata, yun po namin miss ko Kaya kami po, gusto ko isingit ng konti dito, wala po sa outline. Sa amin po ginagawa, or wala kami ganito, online lang. Kaya pagdating doon sa huli, mga bata kung sisigla, meron kami binubulot na para sa rapol. Mga bata talaga dahil ang Pasko ang kagalakan unang-una sa mga bata para lalong ipakita sa kanila ng Pasko ay kapanganakan ng ating Panginoong Kristo. Na kung saan ang mga batang ito, lalaki sila, katulad ng inyong ginagawang pagtuturo sa mga bata at saan man dako kayo makarating. Yun po ang isang kulang. Ang mga lolo at lola natin na 65 years old pataas, namimiss natin. Pansamantala lang po yan, dadating ang panahon sa biyaya ng ating Panginoong Kristo, magkakasama-sama tayong muli. At tayo ay magagalak na magpupuri kasama mga bata, kasama ng mga matatanda. Minsan po nating tanawin ang karanasan ng mga bayan ng Diyos sa Israel, sa Huda. Kanyang sinabi kay Propeta Isaias ang pangitain sa Jerusalem at sa Huda tungkol sa kanilang pagtatakwil at paggawa ng kasamaan laban sa ating dakilang Diyos. Ito pong mga Israelita ay bayan ng Diyos, alam po natin yun. Siya yung chosen nation. At yun pong mamamayan, sila yung mga chosen people, yan sinasabi sa Isaiah. Inalagaan ng ating Panginoon. Subalit pagdating doon po sa unang bahagi nito, sinasabi po doon ng ang aking pamilya. Iningatan ko, pinalaki ko, binahan ko, subalit tinalikuran ako. Nagkasala po sila, tinapastangan nila ang Diyos. Lahat ng inuutos nila ng Diyos ay kanilang sinusuway. Kaya po sila nakaranas ng kapahamakan. Inalipin sila ng bansang Assyria dahil sa kanilang masasamang gawain at ang pagsuway na ito ay nagdulot sa kanila ng kaparusahan upang sila ay magbago. Ito po yung kasaysayan, ilang kasaysayan, kasi mahaba po ang kasaysayan ng ating
kaganapan ng buhay ng mga mananampalataya, ang pagtutuwid ng ating Panginoong Diyos. Ang kapahayagan o revelation at propesya ng ating Panginoong Diyos sa pagliligtas sa kanyang bayan o Mesyas. Ito po kung bakit po merong Christmas. Noon po unang panahon ay kinakausap nga ng ating dakilang Diyos, ni Yahweh, ang kanyang mga kababayan sa kanilang mga kasamaan. At ito'y pinapahayag din sa atin magpahanggang ngayon. Ang kanilang kasamaan, sabi ng Panginoon doon sa Isaiah chapter 1 verse 18, "Hali kayo at tayo magliwanagan, ganuman karumi ang inyong mga kasalanan. Lumapit kayo sa akin at kayo aking papuputiin katulad ng niebe at ng bulak." Yun po ang sinabi ng Panginoon at ang mga nakinig ay nakatanggap ng kagalakan at biyayang nagmumula sa Diyos. Ito nga po yung pahayag ng ating Panginoon sa kanila tungkol sa propesya na sa lahat ng ngayong pagdating ng panahon ay mayroong isisilang na tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesucristo. Sa pagkakataong ito, mga magulang at mga kapatid, tunghayan po natin ang hatid ng Pasko sa kabila ng pagsubok na atin pong nararanasan. At tanggapin natin ang kaganapan ngayon. Ano ang biyaya at gawaing ipinagkaloob ng ating Diyos sa atin sa kabila ng pandemic? Ano yung biyayang dulot niya sa atin? Sa atin pong mga mananampalataya, sa lahat ng tao. Ipinagkaloob ng Diyos ang gawain ng paghayo para sa kaligtasan ng tao. Ito po yung isa. Meron lamang tayong 2 puntos. Marahil maikli-ikli ng konti, pero doon sa introduction ko, mukhang lampas na ako eh. Siguro po, nasa kalahati na lang ako. At nais ko din pong sabihin na ako po ay nasanay kay Pastor Juan. Si Pastor Juan, nagsasabi ito pag sinabi niyang 12 minutes, inuurasan ko talaga 12 minutes, lumampas man sa kanya mga 12 seconds. Pag sabi niya 25 minutes, mahaba-haba ito. 25 minutes talaga. Kaya ako po siguro mayroong 10 minutes from now. Matatapos po ito. Sa kabanatang 6 ay makikita natin ang pagtawag ng Diyos kay Propeta Isaias upang gamitin, ang tawag mo doon yung prophetic voice of God. Siya ang ginawang mensahero ng ating dakilang Diyos upang akayin at turuan ang bansang Israel patungo sa katotohanan, patungo sa pagsunod. Sa Kanya, siyempre, kapag ikaw ay sumunod, katulad nating mga anak, kapag tayo pinapayuhan ng ating mga magulang, kapag tayo sumunod sa pinagagawa ng ating magulang, tiyak na tayo ay mapapanuto. At gano'n din po tayo, gano'n din po sila. Sa pamamagitan ni Propeta Isaias, inaka siya tinuruan upang dalhin, akayin sa katotohanan. At sila po ay nagsipagtagumpay sa kanilang pamumuhay. Ang pagtugon ni Isaias sa tawag ng Diyos ay isang indikasyon sa kanilang na kailangan ding tumugon ang bawat tao, ang bawat Kristiyano, upang maabot ang mga kaganapan at kabutihan sa ating kapaligiran. Ang pagtugon ni Isaias ay isang magandang example para sa atin. Sabi niya po doon sa Isaiah chapter 6, verse 6, "Sino isusugo ko? Ako, isugo mo," sabi niya sa Panginoon, nung magpahayag sa kanya ang Panginoon, ang dakilang Diyos. Nakita ni Isaias doon sa kanyang pakikipag-usap, sa kanyang pangitain sa Panginoon, nakita niya doon na nung siya inuutusan upang akayin ang bansang Israel, ang bansang Juda, sabi niya, sa kanyang pakikipagniig sa ating Panginoon, nakita niya pati ang kanyang sarili. Siya ay nakita niya ang kanyang pagiging makasalanan, kabilang ng kanyang mga kababayan. At siya ay nagbalik loob sa Diyos, siya ay tumugon at binigay ang kanyang sarili upang gamitin sa paghayo. At ito ay isang magandang halimbawa para sa atin. Ang pagtugon ni Propeta Isaias sa tawag ng Diyos ay isang indikasyon na kailangan din nating sumunod o tumugon upang maabot ang mga nasa kapahamakan, katulad ng bayang Israel at gayon din ang masasamang lipunan sa ating kapanahunan sa ngayon. Noon pong inaaral ko ang mensahe ito, pinapurihan ang Panginoon. Sabi ko, bakit ako dito na magsasalita? Salamat nga palang muli sa lupong pamunuan. Salamat kay Pastor sa pagtawag sa akin upang maging kabahagi sa paghatid ng mabuting balita. Ugmang-ugma po ito sa Diyos po kapurihan. Sapagkat ang iglesia ng bayanan, ang Bayanan Yemenic Church, lagi ko pong babanggitin at babanggitin sa Diyos at kapurihan. Huwag
wag sa ating sarili, sapagkat lahat kayo ay kasangkapan ng Panginoon, mula sa lahat ng pastor, sa lahat ng mga naging pastor dito, sa lahat ng maging board chairman dito, sa lahat ng bumubuo ng lupong pamunuan, sa lahat ng kaanib, sapagkat kayong lahat ang sumusulong para gawin ang bagay na ito. Napakarami, kagalak-galak sa puso ng mga natin pong mga tagawansaw at maging sa paningin ng kabuuan ng Yemilif, ang bayan ng Yemilif Church ay isa sa pinaka-masigasig magmisyon. Merong daughter church, merong another granddaughter church, ang hirap manggitin, merong apo. At talaga namang punong-puno na kagalakan kaming nakakakita. Marahil kayo po ay proud na proud. At ganoon din po kami dahil tayo magkakapatid kay Kristo, tayo magkakapatid sa iglesia. Kaya yun po yung nadadama din namin. At kami po bilang mga manggagawa ay aming ipinapanalangin at patuloy na isinusulong gawin ninyo ang inyong mga ginagawa. Kahanga-hanga po kayo. Kahanga-hanga po. Lalo tigit kahanga-hanga ang Panginoon. Gusto ko pong palakpakan natin ang Panginoon sa kabutihan niya. Sa iglesia ng bayanan at maging sa kabuuan. Kami po ay nagsisikap. Nag-i-inspire kami na tumugon. Na gawin at gayahin tularan. Parang si Propeta Isaias na siyang sinad ng Panginoon upang humayo. At siya'y maraming mga sumunod sa Kanya. Nais din po namin sumunod sa bayanan, sa larangan ng paghayo, upang marami pang mga tao maabot upang mailapit sa ating Panginoon. At ito po hindi rin matatapos dito sa pandemic. Alam ko po kayo kahit ganitong alagayan, patuloy na inyong ginagawa sa panguna ng Banal na Espiritu, sa pagsubaybay sa pastor, sa mga misyonero, sa bumubuo ng lupong pamunuan upang patuloy na magawa ang paghayo. At ito'y isang magandang katangian na tinataglay ng bawat kapatiran. Ang pagtupad sa atas ng Diyos ay pag-abot sa mga taong nalilis ng landas upang sila'y maligtas sa anyo ng kapahamakan. Ayon sa Roma chapter 10 verse 15, sinulat ni Apostol Pablo at sinabi niya doon, "O kayo pagmasdan na makitang dumarating ang magdadala ng magandang balita." Ang magandang balita tungo sa kaligtasan na hatid ng ating Panginoong Jesucristo. Ang mensahe po ng Pasko ay dahil sa pagsilang ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po yung sinasabi natin hindi dapat ding kalimutan. Bagamas sa tuwa na mayroong konting kalungkutan wala yung mga bata. Subalit pagkatapos po nito patuloy nating maituturo ng face-to-face sa mga bata ang patuloy na pagsunod sa ating Panginoon at maging sa mga taong wala pa pong pagkakilala. Tayo pong lahat ay gagawa, sasamahan tayo ng Panginoon, sasamahan kayo ng Panginoon upang may pagpatuloy ang gawain ng pagliligtas. Saan mang dako kayo makarating. Bayanan, freedom, ang dami sa mga paligid, meron na sa Batangas. Baka makarating pa sa Quezon. Praise the Lord, taga Quezon po ako. Tayo po, kayo at ako, tayo mga mananampalataya, ang magsisilbing liwanag o ilaw ng sanlibutan upang makita nila yung ating mabubuting gawa. Sabi ko nga po kayo na sa inyo, hindi ko nagbibiro, hindi ko alam kung dahil sa lamig ng hangin kanina, subalit ako po yung naka-leather jacket, ako yung nakamotor, palagay ko hindi sa lamig, kung hindi doon sa music na aking narinig. Na ito yung naghahayag sa mga kapitbahay. Ito po yung nagsisilbing liwanag. Kahit patayin yung ilaw, kahit walang ilaw yan, basta't narinig yun. Salita ng Diyos na huwag mapipigilan. Naging patuloy nating maipaabot sa mga tao, maging dyan man sa mikropono, maging dyan man sa sound system na yan, at maging sa inyong paghayo saan man dako kayo makarating upang maihatid ang salita ng ating Panginoon. Tayo ay magsisilbing asin upang maging preservative, tagapag-preserve sa lipunang ating pong ginagawa. Kaya ako po nababanggit ito, sabi nga po kung wala yung mga pastor, kung wala yung ibang mga Sunday school teacher na umakay sa akin, nanalangin sa akin doon sa San Antonio Yemilif Church, hindi po ako magiging pastor. Maraming beses pong nabingit ang buhay ko sa kamatayan. Kaya ako'y kahit uhikain,
Pigil na pigil sa akin ang aking manang, huwag kayo lumabas. Burner na po kayo. Madali kayong kapitan. Alam niyo po, pag nandiyan sila ako'y nakikinig. Pero pag ako'y nakakalinga, talagang nagdadalaw ko pa. Hindi ko mapigilan eh. Subalit pag ako'y gumagawa na doon sa aking iniisip ko din naman, ang gobyerno tinatag ng Panginoon eh. Yun ang ipapauwi sa akin eh. Dapat isumunod ako, ingatan ko din. Sabi ng Panginoon, ingatan mo ang sarili ninyo at iingatan ko kayo. Subalit yun nga po, nagdadrive sa akin siguro dahil kung hindi ako niligtas ng Panginoon mula noong ako hindi pa mananampalataya, hindi ko maranasan ang kaligtasan. Marahil ito din po ang kailangan ng mga nasa sanlibutan. Upang abutin natin, pagpatuloy po ninyo yung inyong mga misyon, kasama niyo po ako sa pananalangin. Bahagi din po ng misyon ang pag-abot sa mga nangangailangan sa lahat ng tao sa lipunan, mga mananampalataya man o hindi. Kailangan natin palakasin sila, kailangan tulungan sila, kailangan magbalik loob sa ating Panginoon. Katulad ng ginawa ni Propeta Isaias, ginamit siya ng Panginoon upang maghatid ng salita ng Diyos sa mga kanyang mga kababayan. Nakakilala mo yun, kaya lang tumalikod. Sinabihan ng Panginoon, from umpisa pa lang sa simula, iningatan at nagpakita ang Diyos sa kanila kung paano sila ililigtas. Doon hong panahon ng pagkaalipin nila sa bansang Ehipto, matagal silang naalipin. At nung sabi ng Panginoon, ililigtas mo aking bayan, nagpakita na maraming ng kapangyarihan ng Diyos doon, na maraming himala. Naniwala sila sa Diyos. Subalit nakalimot ulit. Baka po sa atin, mayroong nakakalimot. Puntahan po natin, kausapin natin, paalalahanan natin, at magsilbing ilaw ang bawat isa upang sila ay muling magbalik loob sa ating Panginoong Diyos. Ang Diyos ay hindi lamang nagpapahayag ng kanyang salita at abot ng kanyang mensahe. Kasama na rin ang pagpapadama natin ng ating pagmamahal. Buong pagkatao nating aabutin ang lahat ng mga taong wala pang pagkakilala sa Kanya. Pangalawa po, ano ang biyaya na hatid ng Pasko na ipinagkaloob sa atin? Pangalawa, ang biyayang nagdulot ng kagalakan at taus-pusong pagsamba sa ating dakilang Diyos. Makikita po natin doon po sa talatang 25, una hanggang 9 ay nagpahayag ng pagkilala kay Yahweh na kailanman hindi siya nagpabaya. Ang Diyos kailanman hindi po nagpabaya kahit matitigas ang ulo natin. Matitigas ang ulo ng tao, hindi po pabayaan ng Panginoon sapagkat noon pa man, inihanda na ng Diyos ang pangangailangan ng tao. Ang ating kakainin, ang ating iinumin, ano pa man, talagang inihanda na. At ang isang katotohanan dito sa kabutihan at kadakilaan ng Diyos, kung wala po nitong Facebook, sa pagkakaloob ng Diyos ng karunungan sa tao, sapagkat ang lahat ng bagay ay Kanya. Walang pwedeng ipagmalaki ang mga tao sapagkat kung hindi dahil sa Diyos, walang tao siyang lumikha. Karunungan na galing sa Diyos, pinagkaloob upang makalikha nito. Sino po mag-iisip sa atin na magkakaroon ng ganitong kalagayan? Kung wala po internet connection, katulad ng ating nakikita ngayon, paano ito mapapanood ng ating mga kapatiran na malayo sa ating piling? Paano mapapanood ito ng mga taong nasaan pa man? Sadyang inihanda na ng Diyos upang patuloy na maranasan natin ang mga pagpapalat at mga biyaya dapat nating kamtin. Itong mga bagay na ito, mga magulang kapatid, katulad ng kanyang pangako, ibinigay na sa ating lahat ang ating mga pangangailangan. Ang mga Israelita ay dumanas ng hirap sa kamay ng mga kaaway, binigyan niya ng kalayaan ang pagligtas ng ating Panginoon. Sinabi din ni Isaias ang isang pambansang pagsasalo-salo sa isang piging na inihanda niya. Ang sabi po sa Isaiah chapter 25 verse 9, ganito po ang sinasabi. Sasabihin ng lahat sa araw na iyon, siya ang hinihintay nating Diyos na sa ating magliligtas. Siya si Yahweh na sa atin ay inaasahan. Magalak tayo at magdiwang sapagkat tayo'y kanyang iniligtas. Ito pong talatang ito ay nagpapahayag ng Panginoon ay mayroong isang magandang inihandang salo-salo. Na lahat ng mga taong kanyang iniligtas, lahat ng taong naniwala at nagtiwala sa kanya ay makararanas at makakasama sa salo-salong inihanda ng ating Panginoon. Pagdating ng panahon, sabi po doon sa awitin. At ito po, itong pagdating ng panahon ito
tayong lahat magsasama-sama. Inihanda ng ating Panginoon upang pagsalusaluhan ang biyayang kanyang inilaan para sa atin. Matatapos ang buhay natin dito sa lupa at ang lahat ng ating minisyon makakasama natin. Katulad ni Propeta Isaias, tayo po ay kinasangkapan o kakasangkapanin papatuloy ng Panginoon upang maraming mga tao ang makasama doon po sa pagsasalo-salo na inihanda ng ating Panginoon. Ang ating Panginoong Jesucristo na buhay dito sa lupa, 30 taon, ministeryo kanyang ginawa, siguro nagpakita ang ating Panginoon ng mga 23 years, sapagkat ang 7 taon na hindi pa siya nagministeryo, nag-aaral pa lamang siya. O marahil ng 12 taon na siya, saka siya nagministeryo. Subalit, ang iniwan niya pong ministeryo, iniwan sa atin. Ang sabi niya doon sa Matthew chapter 28, verse 19 to 20, umayo kayo at ipangaral niyo ang aking mga salita, gawin niyo mga alagad. Ang lahat ng bansa at bautismuhan niyo lang sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa akin. Tandaan ninyo, laging kasama ninyo ako hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ito po yung pangako ng Panginoon. Ito po yung salita ng Panginoon na gagabay sa atin. Laging kasama natin. Kaya hindi dapat kung ano man ang mga takot dulot ng pandemic, dapat po nating alisin ito. Ang mga takot sapagkat kasama natin ang Panginoon. Dapat din naman po natin titingnan sa ating pakikibaka, tama po yung ginagawa. Face shield, face mask. At patuloy na magtiwala sa Panginoon na tayo kanyang iingatan sapagkat meron tayong magandang salo-salo. Merong kaganakan. Ang Panginoon naghanda ng isang magandang kaganakan, kasiyahan para sa atin. Meron pong isang ilustrasyon. Meron daw pong napabayata ako. 2 minutes na lang, 3 minutes. Meron daw pong magkaibigan, 3 na naglalakbay. Nagbabangka po sila, 3 magkaibigan. Sa kanilang paglalakbay sa bangka, sa dagat, at mayroon siya tag-iisang sagwan. Biglang lumas ang alon, hindi po kinaya ng kanilang sagwan itong lakas ng alon. Sila napadpad doon sa isang isla na walang katao-tao kahit sino. Pagdating nila doon, hindi sila makabalik dahil hindi nila alam kung paano sila pupunta at nawala na sila, sira na yung bangka. Pagkatapos ng kanilang panatili doon ng mga ilang linggo, ay medyo nakakaramdam sila ng pagkainip. Meron naman sila kinakain sapagkat maraming bungang kahoy na naando doon. Meron ding bati sa bandang itaas na kanilang pinagkukunan ng kanilang inumin. Subalit, yun na lang ng yun ang kanilang ginagawa araw-araw. Sa isang paglalakbay ng 3, nakapulot sila isang bote. Marahil alam nyo na yung kwento doon sa bote, meron po yung pagkinuskus ay minalabas. Kwento ito ng mga bata, ano po, alam natin. Pagkuskus ng bote, lumabas yung genie. At sinabi doon na, oh, salamat, kamahalan. Pinalayan ako, daan taon ako nandito sa loob ng bote. Sabi niya gano'n, sabi, bibigyan ko kayo ng reward. Bawat sa inyo, mayroong premyo. Anong gusto ninyo? Isa lang. Nag-isip yung 3, hindi sila nag-isip ng kayamanan. Ang gusto ng isa, dahil sila malungkot na malungkot, 3 doon sa isla. Sabi nung isa, nung una, dalhin mo ko sa aming pamilya upang maka-fellowship ko sila ngayong Pasko. Disyembre po noon noong time na yon sila inando sa... Pagkatapos noon ay sinabi ng isa, pagkasabi, automatic na wala, napunta na doon sa kanilang tahanan. Abo yung pangalawa, sinabi ng pangalawa na ganoon din po ang aking kahilingan. Iuwi mo ko sa amin sapagkat masaya doon sa amin. Malungkot kami rito eh. Sabi nga ron, automatic din na wala yung isa at siya ay nakarating sa kanilang tahanan. Yung natirang huli, sabi niya, anong gagawin mo, boss? Sabi niya, humiling ka na sapagkat meron kang matatanggap na biyaya katulad ng isa. Katulad ng 2. Sabi ng isa, gusto ko, ibalik mo sa akin yung 2 dahil malungkot ako rito. Sa lahat ng bagay, ang Diyos ay hindi makasarili. Ang kwento ay nagpapakita ng pagiging makasarili. Hindi niya hinayaang makapag-enjoy, makapagsaya sa fellowship ang kanyang mga kaibigan. Sa halip, idinamay niya doon sa kalungkutan. Ang Panginoon, ang gusto niya kaganakan, kung hindi niya tayo mahal, eh bakit niya pa isisend si Jesus Christ para tayo hanapin? Inihayo niya si Jesus. Kaya binigay ang kanyang bugtong na anak upang kung sino man sa kanya sumampalatayang mapahamak. Ang nais ng Diyos, huwag mapahamak ang tao, kaya gusto niya kaganakan at kasiyahan.
Bilang mga Kristiyano, anuman ang kakaharapin po natin sa ating buhay, huwag po tayong mawala ng pag-asa sapagkat nalalaman natin merong Diyos na mag-iingat sa atin. Siya ang ating dakilang tagapagligtas, ang ating dakilang manunubos na nagdudulot ng kaaliwan sa kabila ng krisis natin pong nararanasan. Sa panahong ito, mga magulang, mga kapatid, tayo po ay taos-puso at magbigay ng papuri pasasalamat sa ating Panginoong Diyos sa kabila ng mga pagsubok natin pong kinakaharap ngayon. Ipagpatuloy po natin ang iniuutos sa atin ng Panginoon sapagkat ito po ang magdudulot ng kagalakan sa buhay ng mga mananampalataya. Ang atin pong topic sa umagang ito, at dito po ako magtatapos, ang Pasko sa gitna ng krisis, si Kristo ang kasama natin upang siya ay ating luwalhatiin. Magandang umaga po at pagpalain tayong lahat ng ating dakilang Diyos. Purihin ko ang Panginoon sa mabiyayang mensahe na ating napakinggan. Ngayon po ay tumayo tayong lahat at taas natin sa panalangin ang ating mga kahilingan sa pangunguna ng ating Reverendo Pastor Juan. Maraming salamat, Panginoon, sa paggamit mo sa aming kamanggagawa para maging daluyan ng itong utala. Salamat din, Panginoon, sa pananampalataya na ikinaranas mo sa bawat din sa amin. Sa patuloy namin pagtitiwala sa iyo na kaya po kami nakagagawa ng mga bagay na parang mahirap gawin sapagkat ikaw ang sumasa amin. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na gumagabay at nagbibigay sa amin ng tamang direksyon. Salamat sa pagtitiwala ng bawat isa sa iyo na aming Panginoon. Aming dalangin, may pagpatuloy po namin yung atas mo sa bawat insan. Tunay na maipahayag ang mga salita, maibahagi ang mensahe ng pagliligtas sa mga taong wala kanito. Marami kami, Panginoon, na mga kapatiran, mga kaibigan, mga kamag-anakan, na nais mo madala pa sa panahon ng kapaskuhan ito. Sa kapila, Panginoon, ng maraming mga kabalahan, mga suliranin na nakaharap ng imanan. Magkaroon kami ng pagkakataon na maibahagi ang salita sa mga wala pa nito. Aming patuloy ang dalayan, Panginoon, ay yung maitalaga ng iyong mga anak ng kanilang mga sarili. Ang bawat isa sa amin, sa isang puspusang paglilingkod sa iyo, sa iglesia at maging sa aming komunidad. Nais po namin patuloy na iparanas sa bawat isa
yung mayaman mong pagliligtas. Salamat ka ng Diyos sapagkat alam po namin na pinagpala mo ang iglesia nito at ginagamit mong daluyan ang pagpapala para sa iba. Aming patuloy na panalangin, buklurin mo kami ng tali ng pagbibig mula sa iyo. Ang patuloy na kapangyarihan nagmumula sa ibang Espiritu. Sangkapan mo ang bawat iyo sa amin. Maranasan ang tunay na kaganapan sa kabila ng mga krisis na naranasan. Maasarin po kami, Panginoon, na ang iyong mga anak ay tunay na nakakaranas ng mga personal na pagkilos mo sa kanilang mga buhay. Patuloy na pagtugon sa kanilang mga pangailangan. Pagpapagaling sa mga karamdaman at pagiging malapit sa Panginoon. Sila po ay humihibig sa iyo at nangailangan sila ng tulong mula sa iyo, Panginoon. Sila, Panginoon, na mayroong mga tanging pag-aalay ng buhay para sa iyo sa umagang ito. Tanggapin mo ang kanilang mga buhay ito na ginatalaga sa iyo na aming Panginoon. Sila, Panginoon, na mayroon din mga tanging pagpapasalamat. Tanggapin mo ang kanilang mga pasalamat din. Mayroon sumapit sa karawan ng kanilang pagsilang. Patuloy na madagdagan ang kanilang mga taon ng buhay at mga taon ng paglilingkod para sa iyo at sa aming kapwa. Mayroong pinasapit sa anibersaryo ng kasal. Iparanas mo ito, Panginoon, na patuloy na bukburin sila ng tali ng pag-ibig sa kanilang sambayan. Ang aming dalangin, Panginoon, bawat isa narito at maging sa mga naabot ng mensahe sa araw-araw na pagpapahayo, ay patanggap mo po ang iyong mayamang pagpapala at gamit mong lingkod. Ang magulang, mga kapatid, pagpalain nawa kayo ng Panginoon at kayo ingatan. Paliwanagin ng Diyos ang kanyang mukasay at mga balsing. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukasay at kayo ng kasayapaan. Ngayon, habang kayo nabubuhay. Amen. Kakaupo po ang kapulungan, ihanda po natin ang ating mga handog.
Kakaupo po ang kapulungan. Ulitin po natin ang doksolohiya. Tayo po lahat ay muling tumayo. Mga magulang at mga kapatid, tanggapin niyong lahat ang mayamang pagpapala ng ating Panginoong Diyos, ang hindi nagmamaliw na pag-ibig at kaaliwan ng ating Panginoong Kristo, ang tanglaw at ang subaybay ng Banal na Espiritu, ang patuloy ninyong maranasan, ngayon at magpakailan paman. Amen. Kakaupo na po. At natawagan natin ang kapatid na Ronald para sa kanyang palaro. Magandang umaga po. So ngayon po, hello, magandang umaga po ulit. So ang ating bring me para sa umagang ito ay malamang meron sa inyo mga nag-iipit sa inyong mga wallet. So sino yung makakapagdala ng pera na may nakalimbag na in God we trust? So sino yung makakapagdala ng dollar? Ang premyo po, papapalitan natin. So meron po ba makakapagdala ng dollar? Yung mga nag-iipit dyan. Ano po? Wala po? Wala po makakapagdala. Walang nag-iipit sa wallet niyan. Kahit $1 lang. Kasi lahat ng dollar ay may nakatatak na in God we trust. Mamimigay po ako ng dollar. Ano po? Wala po makakapagdala? O, sige po, salamat po. Idadagdag na natin bukas yung magiging papremyo po. Sige po, maraming salamat po. Natakot sila, baka yun ang gawing premyo eh. Para po sa mga pagbabalita, ano ba ito? Nasaan yung ating mga suggestor? Happy birthday sa mga sumusunod. Joseph Umaga, Paul Miguel, Gutierrez. May mga announcement. Ito po ang ating naging tagapagsalita ngayong umaga, yung Pastor Lino Di Maculangan. Ang inyong patnugot, si John Lloyd Cruz. Ang love gift ay si kapatid na Linda at Notulus Morillo. At ang food sponsor po ay ang kapatid na Boy at Belda Francisco. Maraming salamat po sa mga nagbigay. At para bukas, ang ating tagapagsalita, ang Pastor Galo Sogosio. Ang presider ay ang kapatid na Carol Laput. At ang love gift ay manggagaling kay kapatid Carmelita Hinese. At ang food sponsor ay ang mga kapatid na Esther Mendoza, Esther Villaflor, and family. So, yan po. Magandang umaga po. Ang ating total attendance ngayon ay 58, December 21, 2020. Pagkain ng Panginoon, tayo po lahat ay tumayo, awitin natin ang resepsyonal at batiin ang ating mga katabi bago lumabas.